Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good. All the time. All the time. That is good. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sa hapon natin ay sasambahin natin ang Panginoon. Amen. Happy New Year po sa lahat na nagdaan. So, buksan po niyo yung Biblia sa Matthew chapter 24, verse 44. Matthew chapter 24, verse 44. Nakita na po. Kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Amen? So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon na ikaw po'y muling magbabalik at darating. Hindi namin alam Panginoon kung kailan po, pero ikaw ang nakaalam. Alam mo Panginoon ang lahat ng mga bagay. At salamat Panginoon, patuloy kang nangunguna sa amin. At kami po ay laging maghahanda para po sa iyong pagbabalik. Dahil ang iyong pagbabalik, wala pong nakaalam. Ang Ama lamang po ang nakaalam. Salamat sa iyong salita ngayon na nagpalaala sa amin upang kami ay maging handa sa iyong pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay 2025 na po, di ba? So naisip po ba ninyo kung ngayong taon na ito babalik ang Panginoon? Hindi nyo naisip? Pwede siyang babalik ngayong taon na ito? Pwede mamayang gabi, pwede sunod buwan, di ba? So wala pong nakalam kung kailan siya, pwede po siyang babalik kung anong oras kung gusto ng Diyos. Amen? Kaya sa kanyang pagbabalik, handa na po ba tayo na humarap sa Panginoon? Nakahanda na po ba tayo? Kaya sabi ng Panginoon, laging maging handa kayo lagi sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen? Kaya yung nakikita ko yung araw ng bago sumapit ang Pasko at bagong taon, ng tao ay busy sa paghahanda para po sa Pasko at bagong taon. Amen? So makikita natin sa palengke, nagsiksikan ng mga tao para makabili ng panghanda. Di ba? So tayo naman, bakit po dito hindi nagsiksikan ng mga tao para maging handa sa Panginoon? No? Dapat ang sambahan ngayon ay nagsiksikan ng mga tao para maging handa sa pagbabalik sa Panginoon. Diba? So ang mga tao ngayon ay busy sila sa paghahanda pagdating ng Pasko o bagong taon o may birthday, di ba? So makikita natin yung mga palengke, siksikan, mga mall siksikan dahil po naghahanda para sa bagong taon at Pasko. Pero bakit po para po paghahanda para sa Panginoon, hindi sila nagsiksikan papuntang simbahan? Parang ihanda ang sarili sa pagbabalik sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi doon sa Hebreo 10:25, huwag ninyong kaligtaan ang panagtitipon. No? Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So huwag daw nating kaligtaan. Dapat pala ang sambahan ngayon, nagsiksikan ng mga tao para po handa sa pagbabalik sa ating Panginoon. Amen? Noon, sinasabi nila nga malapit na raw ang pagbabalik ng
Panginoon. Mas malapit ngayon dahil palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaya, bakit po hindi pa nagbalik ang Panginoon? Kaya sabi doon sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng hinggan. Hindi pa tinupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binigyan niya ng pagkataon ng lahat ng magsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. No? So binigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Para po ang tao ay hindi mapahamak. Kaya binigyan tayo ng pagkataon na magbalik loob sa Diyos. Amen? Paano kaya yung ating mahal sa buhay, wala pa sa Panginoon? No? Di ba masakit yung hindi pa sila nakatanggap sa Panginoon? Yun po ang mahirap, ano? Kaya mayroon pong nagsabi yung iba na sana daw ang Panginoon, sinasabi nga dati nga babalik siya, pero hanggang ngayon hindi pa raw dumating ang Panginoon. No? Yung mga taong mga pilosopo, di ba, marinig ninyo? Kaya dito natin mabasa yun sa 2 Pedro 3:4. Sabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inaabot ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabagong buhat ng lalangin ang mundong ito. Kaya yung iba, lagi pong nagsasabi na sana si Kristo nangakong babalik pero hindi pa rin bumabalik. Kaya tayo ay nakahanda na, wala na tayong ikapag-alala sa pagbabalik sa Panginoon. Amen? Kaya ang pagbabalik ng Panginoon yung tinatawag na una yung rapture, di ba? So magra-rapture po muna bago ang hukom. Amen? Kaya nga, sino po ang kukunin ng Panginoon? Yung Kanya lamang. Amen po ba? Kaya dito po sa unang Tesalonica 4:13, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay, nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng tumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay, paititipunin niya sa ulap at isama sa mga binuhay upang salubungin sa purin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya magaliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. So sino po yung kukunin ni Kristo sa kanyang pagbabalik? Yung mga sumampalataya sa Kanya, yung manampalataya sa Kanya. Paano yung mga hindi manampalataya kay Kristo? Yung mga tao walang Kristo, hindi po sila makasama sa pagdagit ng Panginoon. Kasi kukunin niya bago po magtribulasyon, kukunin tayo ang mga tao na kay Kristo para hindi makaranas ng
kahirapan. Amen? Kaya, dito po sa unang Tesalonika, pangalawang Tesalonika chapter 1 verse 8 and 9. Sabi po rito, darating siya sa gitna ng lalagablab na apoy, parusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa ay walang hanggang kapamakan at kawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. So darating po ang ating Panginoon sa gitna ng lagablab na apoy, parusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Panginoon at hindi tumatanggap sa mga gandang balita ni Kristo. Amen? Kaya, yung mga hindi tumampalataya sa Panginoon, hindi tumanggap sa magandang balita ni Kristo, ay mayroon po silang kaparusahan. Ano pong parusahan nila? Walang hanggang kapahamakan. Amen? Kaya yun po ang kaparusahan ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon. Amen? Kaya alam na natin kung sino yung Kanya at sino yung hindi sa Panginoon. Kaya makikita natin nga yung mga sa Panginoon, yun po ang nagpapatuloy. Yung mga hindi sa Panginoon, hindi po yun nagpapatuloy sa Kanya. Amen? Kaya makikita natin nga kailangan habang may panahon, may oras, dapat yung ating relasyon sa Panginoon ay maayos na talaga. Upang maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Upang makasama tayo sa Kanyang pagbabalik. Kasi pag hindi tayo nakahanda, hindi tayo makasama sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya gusto ng Panginoon ang lahat ng tao ay hindi mapahamak. Pero hindi naman pinipilit tayo ng Panginoon, desisyon natin ang masusunod. Amen? Kaya hindi po namimilit ang Panginoon kung ayaw niya sa atin. Ayaw rin niya sa Kanya. Kung ayaw mo sa Panginoon, ayaw rin ng Diyos sa iyo. Diba? Kaya laging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kung hindi ka nakahanda, kawawa ang tao pag hindi handa sa pagbabalik ng Panginoon. Maaari siyang babalik ngayon, maaaring sunod taon o kung hindi man natin mabutan ang pagbabalik ng Panginoon, pero kung namatay tayo nga hindi pa bumalik ang Panginoon, pero naging manampalataya tayo sa Kanya, pagbalik niya, pag-rapture, kasama tayo niya, kukunin tayo. Amen? Pero kung wala tayong Panginoon, sino kukuha sa atin? Wala. Kaparusahan po ang sasapitin ng isang tao pag wala siyang Panginoon. Amen? Kaya ibabalik ko na po sa inyo.